Okay, tuloy-tuloy tayo sa pagbabahagi ng atin pong mga balitang tinutukan. Ito na mga kabombo ang atin pong huling guest ngayong umaga. Pag-usapan natin itong mga tungkol mga kabombo sa kalagayan ngayon ng mga residente in terms of kabuhayan, peace and order, and even dito mga kabombo sa kanilang kaligtasan at kapayapaan and health mga kabombo. Sige, ngayong mainit po ang panahon kasi napakainit mga kabombo ng panahon natin. Sige nga, mga kabombo, ito on the line na sa linya ng ating komunikasyon. Ito na si Cap Jerry Canabe ng Barangay Karuy-Ruyan, Pili, Camarines Sur. Magandang umaga po, Cap Jerry. Welcome again sa amin pong programa, dito po sa aming program. Bati muna kayo, Cap, sa atin pong mga listeners and viewers. Go ahead po. So, magandang umaga sa mga nakikinig at sa mga sumasubaybay ng programang ito. Ako po si Punong Barangay Jerry Canabe ng Barangay Karuy-Ruyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay po. Okay po, yun. So ito, kapag-usapan po natin, dito sa Barangay Karuy-Ruyan, malaman namin, Kap, ano po ba ang pinakamaraming reklamo ng tao? Yung mga residente dito sa Karuy-Ruyan ngayon, halimbawa, yung presyo ng mga bilihin, pamasahe, mga ganon. O ano, Kap, yung pinakamaraming reklamo ang residente dito po sa Karuy-Ruyan, Kap Jerry? Unang-una, sa nakikita ko, based on my evaluation, unang-una na mga reklamo ng tao, siyempre, kahit hindi lang dito sa Karuy-Ruyan, siguro nararanasan ito ng buong bansa dahil dito nga sa tinatawag nating energy crisis. Kasi domino effect baga ang oil price hike. Dahil dito nasusukat na yung ekonomiya, pag ito'y tumaas, lahat tumataas. Now, pero yung kinikita ng mga tao, hindi naman tumataas. Kaya, yun ang number one na problema ng mga tao. Especially sa Barangay Karuy-Ruyan, it is because limited naman yung trabaho ng nandito, mga farmers, mga magsasaka lang, magtatanim ng gulay. Mayroon din mga empleyado, pero majority dito, puro lang magsasaka. So, kahit niya magsasaka, lalong-lalo na ngayon, dahil sobrang init ng panahon, hindi makapagtanim. Kung may mga irrigation naman, mga intervention ng National Irrigation Administration, kailangan yung gasolina para mandarin kanilang mga pump. Kasi yung tinatawag natin galing sa isarog na tubig na inaasahan ng mga magsasaka, because of the scarcity of weather, kulang na ang mga tubig na dumadalo sa ating mga kasapaan. So, yun ang number one. Pag hindi ang magsasaka makapagtanim at hindi makapagbinta ng kanilang anin, yun ang umpisa na yung laging daing ng mga mamay. Yun lang po. Okay po yun. Pero dito, Kap, sa ating barangay, may ginagawa ba tayong mga intervensyon para matulungan po yung halimbawa, yung mga tricycle driver, mga magsasaka natin at maliliit na tindahan? Kap Jerry? Dito sa barangay itself, kaya hindi namin nakakover yan kasi pinocover na yan ng munisipyo. Now, yung mga tinatawag yan, matagal ko rin sinasabi, yung mga ayu-ayudan yan, hindi yan lahat nakakakuha. Mayroon man na nakakuha dyan, pero iilan. Kasi hindi lahat na mga mamamayan nakakuha. Example, kung ikaw negosyante, may trabaho ka, hindi ka kasali sa ayuda. Ngayon, para lang sa tricycle, how about others? Yung farmers, kailangan enrolled ka sa RSBSA. Pag hindi ka enrolled, wala kang ayuda. Paano ngayon lang yung mga worker, yung mga laborer na mga magsasaka, hindi kasali yun. So, isa yun. Yung barangay naman, ang ginagawa, aabot lang sa kanilang makakaya na maibigay sa kanila. Kasi alam natin yung barangay, limited budget sa namang nakalagay. Ngayon, nagkaroon ng crisis ng mga ganyan. So, umaasa kami, ang galing national, including the LGU of Pili, the Municipality of Pili, so doon kami umaasa na kahit hindi mabigyan lahat, at least mayroon, para lang maigsan yung kahirapan na naranasan nila hanggang yun.
Opo, iyon. Ang ito, Kap, maitanong ko lang, marami po bang mga taga-Karuyaruyan yung halimbawa nawala ng trabaho o bumalik sa probinsya galing Maynila dahil nga po dito sa krisis na ating nararanasan? Ano ba, Kap, yung ginagawa natin para sa kanila naman, Kap Jerry? Dito naman, halimbawa, kung mayroon ka naman, dito may coordinator ng DSWD na mayroong naka-assign sa barangay namin. We have to repair kasi sila ang mga ahensya ng gobyerno na dapat magtugon ng kanilang pangangailangan. Kung mayroon man ang barangay, ilan lang yun. Kaya minsan, hindi namin dahil hindi lahat na mabibigyan. So, we have to repair to DSWD or to the municipality of Pili para yung pangangailangan nila matugunan ng mga ahensya inaasahan natin na tutulong sa bawat isang Pilipino. Okay po, yun. Very well said, Kap. So dito tayo, Kap, sa sa peace and order naman ng ng Barangay Karuyaruyan. Kumusta ngayon, Kap, yung yung kaligtasan at kapayapaan o peace and order ng ating barangay? May pagtaas ba, Kap, yung halimbawa yung insidente ng nakawan, scam, droga compare noong 2025, Kap Jerry? Dito, mayroon din yan mga, pero isolated yan. Why? Kasi nandito ang 9th ID Division. So, kahit papano, hindi sila gaano makapenetrate dito. Nandito ang Army, nakapaikutan kami ng kampo eh. Ngayon, yung mga nakawan ng manok, nakawan ng konting mga petty, ang tawag niyan, normal yan sa isang tao, nagugutom na. So, kung may mahuli naman kami dyan, hindi namin, iniimbestigahan namin kung ano ang sanhi, bakit ka nagkuha ng manok, nagnakaw ka ng itlog. Yun ang rason, dahil sa kanilang kahirapan. Pero, isolated yan dito sa Karuyaruyan kasi malapit dito ang mga enforcement agency na tutulong sa amin. Lalo na ngayon, katatapos lang ng barangay fiesta, magpapasalamat ako sa pulis na ipinadala galing sa LGU ng Pili at full force yung military na nakapaikot dito sa aming barangay dahil dito ang dagsa ng tao dahil maraming programs and activities nangyari kasi fiesta. Pero kung itinatanong ninyo, yung konting nakawan, isolated po yan dito. Yung drugs naman, mayroon tayong tinatag sa barangay na BADAC, Barangay Anti-Drug Campaign. May mga zone coordinator na nagmo-monitor sa bawat isa sa kanila. Kaya limited no. Mayroon man, isolated lang. Okay po 'yun. At pagdating, Kap, sa yan pa rin po tayo sa sa security natin. Pagdating, Kap, sa mga barangay tanod, sapat ba yung ating bilang, Kap, ng barangay tanod at CCTV sa ating lugar? Ano pa, Kap, yung yung kailangan ninyo para mas gumanda pa yung ating seguridad, Kap Jerry? So, in terms of BCTC ang tawag, sa barangay tanod, ang kailangan natin, mabigyan din natin ng magandang incentive yung mga barangay tanod para masipag sila. Kahit na wala sila noon, as Karuyaruyan is concerned, ang mga barangay tanod po dito. Mayroon kaming pinag-usapan ng mga barangay tanod pagkagabi. 24/7 kasi ang duty dito. Pagkagabi, nagro-ronda po sila dito. Kaya kahit na yung mga masamang tao na medyo nag-iisip na gano'n, at least na sila, na kakaroon ng pagdalawa isip dahil may mga barangay tayo na umiikot sa buong barangay. Ang kailangan lang sa barangay tanod, dito naman kung training, lagi kami nagpapatraining dito, binabadgetan ng barangay to aware the barangay tanod how it will be effective of security in the barangay. Now, yung munisipyo naman, nagkakaroon doon, nagpa-participate dahil yung mga tanod para naman ma-aware sila. Ang kailangan lang talaga, kahit yan barangay siguro, kinakailangan
mabigyan ng pansin ang kanilang honorarium na kahit papano mabigyan ng mataas-taas na incentive. Yun lang. Pero kung magagawa yun, siguro di barangay tanod talagang magiging effective ang kanilang pag-DJC sa kanilang barangay. Okay po, iyon. So dito, Kap, proceed tayo Kap dito sa ano naman natin sa mga paghahanda kapag merong mga disaster. Halimbawa, Kap, ready na po ba yung ating barangay? Pag halimbawa may mga kalamidad, may pagbagyo, yung evacuation center natin, Kap, kumusta? And meron ba tayong halimbawa mga sapat na budget or halimbawa mga relief goods na ipamimigay if ever, Kap Jerry? Kung in terms of calamities, not necessarily typhoon, pag nag-declare sila ng mga state of calamity, ang barangay laging nakanda. Bakit? Mayroon tawag dito na executive order by the punong barangay na dapat ma-active yung tinatawag na BERT, yung Barangay Health Emergency and Response Team. Kasama din yung mga kagawad, mga Barangay Disaster Management Council. Mayroon dito kami mga equipment such as rescue vehicle, nag-purchase yung barangay niyan. In preparation, if there is a calamity occur. Now, sa mga evacuation center, laging nakahanda po yan dito sa barangay in case kung order si kapitan ng tinatawag na force evacuation, mayroon silang pupuntahan at inaalagaan namin yan dito sa barangay. Yun naman mga tinatawag na ayuda ng barangay. Kailangan naka-prepared yan kasi naka-budget naman po talaga yan dun sa tinatawag na 5% para sa calamity fund. Kaya walang problema kung magkaroon man dito. We are 8,000 population. Pag nagkakaroon kami ng distribution of relief, sinisigurado ng council, ang mga kasamahan ko na lahat sila dapat mabili. Yan lang. Okay po, iyon. At ito, Kap, yun, mainit ngayon kapang panahon. Ngayon, ang temperatura natin o heat index, 42 degrees Celsius. Nung mga nakaraan, nasa 43, nasa 44, mga ganon. Kap, kumusta dyan sa ating barangay? Wala naman ba, Kap, na itatala na yung nagkaroon ng hypertension, may mga nahimatay, dahil sa matinding init ng panahon? Kap Jerry? Dito naman sir, pag mayroong mga ganyan incident, kaya nga nagkaroon kami rito ng ambulance. Binibigyan kaagad namin yan ng tinatawag dito sa barangay first aid. In case na yung mga pinag-training namin dito, kung hindi makakayanan, it should be proceed to the nearest hospital na alalay itong mga barangay health worker and the ambulance, may driver kami papuntang hospital. Kaya yun ang mga kami po kasi ang unang responder pagdating dyan. Okay po, yun. So, ito Kap, mga mga remaining question na lang Kap. Puntahan natin Kap yung yung era natin para lang alam ng atin pong mga nakikinig, especially yung mga taga Karuy-Ruyan. May public posting ba tayo Kap if ever nung ating mga budget at proyekto? O pinapaabot natin Kap through tawag nito General Assembly sa atin pong mga nasasakupan itong about sa era natin, Kap Jerry? Ayan po talaga obligasyon ng isang barangay council o punong barangay na ma-disseminate magkano ba talaga ang era ng isang barangay sa isang taon, magkano ba ang ginagastos at magkano ang natitirang pera. Saan makikita? Nasabi ko na ito ng una, nandyan po yan sa full disclosure bulletin. Now, during barangay assembly, each committee chairman, especially the committee on finance, the treasurer, the appropriation committee, pinag-explain sa kanila kung ano ang napupuntahan. The PPAs, what are those? The program, the project, and activities na nangyayari sa barangay is known by our constituents kasi ang prinsipyo ni Kapitan, yung principle ni Kapitan, kailangan maibigay ang impormasyon na yan dahil hindi kay Kapitan na pera yan, pera ng tao yan.
Kaya naglalagay kami dyan ng tarpaulin minsan pag nag-general assembly kami para makita nila, totoo ba ang nakalagay dito? Na-implement na ba ang pinag-appropriate o hindi pa? At the end of the year, alam nila, may natira bang pera sa buong taon o wala? Makikita nila, zero. So kasi yung susunod na taon, iba naman yung budget nun. Ang hindi lang nagagalaw kung sa loob ng isang taon, yung calamity fund, hindi nagkagalaw ka. That is continuing budget and the 20% infrastructure or the PDF, Barangay Development Fund, pag hindi na-implement ngayon, continue po yan sa susunod na taon. Yun po. Okay po. So, ano Kap, kumbaga kahit magkaroon pa ng General Assembly, confident kayo Kap na ibigay sa kanila yung exact amount ng IRA natin kasi yung ibang mga barangay siguro baka hindi confident pero kayo Kap, kumpiyansa kayo na ibigay sa kanila yon. Kap, Jerry. Opo, including the honorarium of the council, kailangan alam nila magkano ba nire-receive ng mga kagawad, ng kapitan, ng secretary and treasurer and other employee honorary dito sa barangay. Dapat alam nila. Kasi pag hindi nila alam yan, maraming naglalaro sa kanilang isipan. Kung kaya kami, kung General Assembly, lahat na kagawad ko, kailangan mag-report ng kanilang accomplishment. Kaya wala silang kung mayroon man dun sa zonang yon, may respective kagawad na naka-assign sa you can ask your respective kagawad para for transparent and accountable. Opo, yun. Diyan ka pala sa inyo, sa barangay, kumusta ang mga uma-attend sa General Assembly? Kap, lahat ba? Or meron ding hindi, Kap? Mostly, ang nag-attend dito sa Barangay Assembly, kung ilan yung population, siguro 1/4 niyan ang uma-attend. Kasi may mga trabaho yan, mga 200 or 300 na uma-attend sa. Maraming tao pag uma-attend ng Barangay Assembly dito. So one time nga, sinabi ko sa'yo, ma-observe mo kung nagbabarangay assembly kami, kung gaano parami ang nag-attend para may documentation. Dito may mga dokumento kami yung picture. Opo, iyon. Para sa inyo, Kap, gaano ba kahalaga na ang mga nasasakupan natin uma-attend dito sa General Assembly? Kasi merong iba hindi uma-attend yung yung mga nasasakupan. Dito sa atin, gaano to kahalaga, Kap? Dito sa Karibuyan, kailangan mag-attend sila. Kasi ang ginagastos ng barangay or ng barangay officials, yung mga basic necessity para sa kanila, dapat alam nila yun. Na dapat pera nila yun. Na dapat alam nila kung napapasaan yung pondo ng barangay. Ngayon, pag hindi sila attend, para bang pinag-withdraw na nila yung rights nila. Yung wala silang alam, then they will ask later on kung nasasaan punta. Dahil lagi kong sinasabi sa aking mga constituents, kailangan kung mapipwede 100% mag-attend kayo. Any question, any comment, we should entertain during barangay assembly. Yun, kailangan po. Ito Kap, mga remaining question na lang Kap, Kailan ba Kap yung susunod yung assembly? And paano ba Kap ang makasali yung ordinaryong tao? Nasabi nila walang oras pumunta sa hall. Kap, Jerry. Ang susunod na barangay assembly namin ngayong darating na kasi may darating di ba ang barangay election kung matutuloy. Siguro magje-general assembly kami ulit kasi 1 year, 2 beses dapat by September or July. Yan, depende sa advice ng DILG. Okay po. Yun. So ito, Kap, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro Kap, na lang yung ating maiiwan na mensahe
sa mga taga-Karuyaruyan, mga nasasakupan natin, mga constituents, sa mga nakikinig sa atin. Lalo, ito, maisali ko na rin, Kap, kahapon na yung last day ng registration. Boboto na tayo sa BSKE. Ano yung ating paalala sa kanila, Kap? Kap Jerry. Ang aking paalala, especially in my barangay, the election is fast approaching. Sana pumili ng leader. Na yung leader na mayroong tinatawag na dedikasyon, mayroong tinatawag na transparent and accountable. Kasi pag pumili sila ng leader na popular lang, hindi transparent, sino ang magiging biktima? O sino ang magiging sakripisyado? O sino ang may stress? Sila rin. Kung kaya, kung pipili ng leader kahit na hindi sa barangay, from the barangay down to municipality, the province, the national, including the president, kailangan mamili tayo ng isang leader na makakatulong sa atin, hindi lang ngayon, kundi sa susunod pang henerasyon. Bakit? Sa nakikita natin, ewan ko, wala nang credibility yung mga nagkakandidato dahil nananalo lang sila dahil may bigas, may pansit, may 1.5 nanalo. After all, anong serbisyo na ibinigay nila sa tao? Ayun na po ang humusga.